Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay June 9, 2021 at grabe naman. So, sobrang ganda po ng ating market sa ngayon. So guys, medyo na-break natin, 6,900 level natin at mukhang gusto pong umakyat ulit ng ating PSEI index kasi medyo maganda nga po yung nakita natin na net foreign volume as of this time naman. So, hindi kasi masyadong nawawalan ng good news na yung ating market. So, wala tayong masyadong nakikitang negative news kahit na medyo mataas pa rin yung ating COVID cases, so more than 5,000, 4,000 cases pa rin naman tayo. Pero nasustain niya yung ganda po ng kanyang galaw. So, confirm, ito yung sinasabi natin kahapon na yung ginawa ng ating candle sa kanya is isang flag formation. So, nagpo-pause siya 3 days, 4 days, at then nagkakaroon ng mga breakouts yung ating PSEI index, indication na very bullish po yung ating mga investors sa kanya. So, during this time, hindi mo alam kung anong stocks yung bibili mo, di ba? So, lahat kasi halos nagsasabayan po na umakyat yung ating mga stocks naman sa kanya. So, anyway, kung meron ka ng hawak, tignan mo lang maigi, umaakyat ba siya or hindi. Tingnan mo, baka naman hindi umakyat. Mahuli tayo dun sa mga rally na nangyayari po as of this time naman. Okay? So, ito po yung ating mga trending stocks as of this review natin. Si ASN, si Ever, so forever pa rin, umaakyat. Si GMA7, so medyo maganda yung breakout ni GMA7. Si Apple, nagpahinga. Si LAN, nagpahinga din siya. TVGI, meron yatang breakout to. And then si dito natin is medyo matamlay. Yung ating trilogy last time is mukhang hindi masyadong gumagalaw maliban dito kay ASN natin. And then pag-usapan natin ng konti si PSEI index naman. So guys, as usual, kung bago ka lang dito sa ating trading channel, huwag mo pong kalimutang basahin yung ating disclaimer sa kanya. So sabi natin, yung ginagawa po natin na review is personal study lang po natin dito sa ating stock market for educational purposes lang. So ikaw po yung magde-decide kung magbabuy, magsisell, or mag-hold ka po ng stocks kasi meron nga pong kaakibat na risk. So ngayon, nakita mo naman, kahit medyo hindi maganda yung fundamental ng stocks natin, merong or maraming mga penny stocks na medyo nagbe-breakout. So, ganyan naman talaga yung ugali ng ating mga penny stocks. Pag may optimism sa market, minsan hindi siya tumitingin sa fundamentals ng mga stocks. Bagkos, tumitingin tayo doon sa price action, saka volume na pumapasok naman sa kanya. Pero pagdating ng time na magkaroon tayo ng pullback, so doon na magmamaterialize kung meron bang fundamentals or wala yung mga stocks na pinupuntahan natin. Kaya maganda guys, pag-isipan mo na maigi, bago ka bumili or kung ano man yung stocks na gusto mong bilhin as of this time naman. Pero halos lahat ng bilhin natin umakyat during this time, di ba? So anyway, yan po yung ating disclaimer, pakibasa po na maigi. Ayun, so plugging muna tayo guys. So as usual, sabi ko nga sa inyo, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel naman. So dito po sa pinaka homepage natin, so makikita mo yung ating mga regular na upload sa kanya. So yun nga, yung ating daily upload, so pwede mong balikan kung hindi mo pa napanood siya or pwede mong i-analyze kung ano yung mga study natin from the previous na discussions naman natin sa kanya. And then meron tayong section dito, yung ating company reviews. So nandito po yung mga special topics natin naman with regards po sa ating mga company. So nag-aaral tayo kung ano yung meron sa kanila, pwede ba siyang lagyan ng investment in the future, kikita ba tayo? So pwede mo po makita yung ating mga review sa kanya. And then dito sa profit or losses na section naman, so makikita mo yung mga successful trades natin sa kanya. So dito po, pwede mong i-check kung paano ko ginagawa yung pagkakaroon natin ng kita dito sa ating mga stock market or yung mga losses natin sa kanya para alam mo na yung gagawin mo pag nakita mo yung mga same na patterns ng ating mga charts. And then, sa mga technical analysis, so meron tayong basic indicators, technical analysis dito. So, yung mga basic lang naman na mga indicators po yung nakalagay dito. So, pasadaan mo na lang po para maintindihan mo kung paano siya gamitin. So, yan lang naman yung ginagamit ko para malaman ko kung ano yung tamang direction ng ating market. And then, yung pinakamahalaga sa lahat is yung ating fundamental sa kanya. So, sabi nga sa inyo, kahit bull market or bear market yung puntahan natin, dapat meron tayong risk management. So, nandito po yung mga samples na video naman natin sa kanya. And then, yung bago nating channel, yung ating cryptocurrency naman. So, wag mo din kalimutang mag-subscribe dito guys. So, later on, magkakaroon tayo ng mga update with regards sa ating mga cryptocurrency naman. So, dito naman, magkakaroon tayo ng mga discussion. Same din lang sa ating mga stocks sa PSE market. Ito naman is nakatutok lang dito po sa ating mga cryptocurrency. And then, huwag mong kalimutang i-follow ako dito sa ating mga social media, yung ating Palaboy Trader na Facebook account. So, dito po, nagpo-post tayo ng mga sentiment natin sa market pag meron nga tayong time sa kanya. And then, yung ating Facebook page is ganun din, mga updates po with regards po sa ating mga stocks.
So, nilalagay ko din and then nire-repost ko din po dito. And then, sa mga news, guys, i-follow mo ako dito sa ating Twitter account na Palaboy Trader. So, regularly, nagkakaroon tayo ng mga retweets ng mga information na galing sa ating mga brokers, sa ating mga personalities na sinusundan, or yung mga newspapers po na mayroong mga discussions po sa ating mga stock. So, dito kasi, nagkakaroon tayo ng mga retweets and then makikita mo kung ano yung mga latest na info with regards po dun sa ating mga stocks naman. So, baka kasi makasama dito yung mga stocks na hawak mo, at least meron kang idea kung ano po yung nangyayari naman sa kanila. And then sabi ko sa inyo guys, doon sa mga nag-aaral dito sa ating stock market, so pwede kang sumali dito sa ating Patreon channel. So tignan mo na lang po. Dito naman is may kanya-kanyang levels po tayo na pinupuntahan sa kanya. So kung gusto mo ng trading community, meron po tayo dito. So kasama ko sila na nagtitrade sa ating stock market. So nag-uusap-usap tayo kasama yung ating mga kasama. And then meron ding section dito kung gusto mo is may kasamang lectures. Meron din po siya. So, sana makatulong during this time yung ating Patreon, especially medyo pa-recover na po yung ating market naman sa kanya. Okay? So, yun po yung ating mga plugging naman. Okay, so tingin tayo dito sa ating 2Trade Asia. So, guys, tuloy pa rin yung promo natin dito So, hanggang June 28. And then yung bagong promo natin is maglalabas tayo ng video later on dito po sa ating 2Trade Asia, yung ating trading competition naman sa kanya. Ayan, so take this opportunity na maganda yung market natin kung naghahanap ka ng broker na merong mga conditional buying sa selling or yung mga merong special features yung ating mga brokers naman. So, plus kung naghahang ba siya or hindi. So, dito mo matitest si 2Trade Asia Prime natin. Ngayon papunta sa bull market yung ating mga stocks naman. So, makita mo, yung ating finance is diretsyong umakyat for the day. Yung ating industrial, medyo nagkaroon siya ng profit taking, holdings, konting profit taking. So, yung pinaka-winner natin dito sa ating index is yung ating property kasi umakyat siya hanggang dulo. Yung ating mining, may konting pullback pero okay din yung galaw niya. So, makita mo dito, ang winner talaga natin is si property nga kasi nagkaroon po siya ng gain na 2.57%. And then, yung index natin, so medyo malaki yung turnover value. Akala ko nung opening natin wala masyadong trader kasi 'di ba kukunti yung mga trades as nang mag-start ng opening natin. Pero after noon, nagtuloy-tuloy na umakyat. So sabi ko nga kahapon, nanonood lang yung ating mga foreign investors and then nag-aantay ng queue at yun nga pumasok pa ulit sila. So makita mo yung turnover value natin sa kanya is medyo maganda. Umabot tayo ng 7.1 billion. So nung isang araw, more than 3 billion lang siya, di ba? So nagpahinga lang siya ng konti and then yung nakasilip, biglang binomba ulit yung ating mga stock. So ngayon, yung ating, ito yung gusto ko sa kanya, di ba nagkaroon tayo ng breakout sa candle. Yung ating net foreign value is talagang papasok po yung ating mga foreigners, guys. So ito yung time, best time na mag-invest talaga sa stock market kasi nandyan na po sila. So nakapwesto na. So mag-aantay na lang sila ng opportunity kung sino yung mga stocks na pipitikin nila and then doon naman na ma-attract yung mga retailers na kagaya naman natin. So very good yan guys So meron pa rin tayong pumapasok na foreign investors. So yung pinaka-winner, yung talagang nag-push up ng index natin is si Ayala Corporation. Actually, yung mga Ayala companies natin, maganda yung galaw nila. So ito, si AC 4.24%, si Ali, yung property natin na medyo nagpangat ng index is umabot ng 3.65%. Si Jollibee, yung ating fried towel is hindi na pinansin. So fundamental wise, medyo okay na ngayon si Jollibee, di ba? Kasi and then yun nga, maraming tayong mga good news with regard sa opening po ng ating economy. So maganda yung ating market. Bukas ba? Pullback ba? Or sa Friday yung pinaka-pullback natin? Ayan. So, tingin tayo dito sa ating charting para makita natin yung ating index. So, medyo maganda nga po yung galaw and then yung nilalagay natin na resistance at around 6,900 is medyo na-break na po ni PSEI. So, pwede natin siyang i-adjust ng konti. Siguro sa 7,000 na yung pinaka-psychological na next na resistance level natin. And then yung support, ito maganda sa kanya. Pwede mo nang itaas kasi meron tayong support malapit dito sa mga candles or dito sa ating MA9 naman sa kanya. So, ang ganda ng ginawa ng ating RSI. Nasa overbought condition na guys yung ating RSI. Pero sabi nga sa inyo, ganito na time na nag-accumulate yung mga foreigners, sa unang pagka-overbought ng ating index, minsan nagtutuloy yan. So, yung medyo excited po lahat kasi medyo mataas nga po yung ating net foreign buying sa kanya. So, nagtatagal ng ilang araw sa overbought conditions. Ibig sabihin,
marami pang stocks na posibleng tumaas po yung kanilang mga price action bago ulit maghanap ng support itong si PSEI. So nagkaroon kasi siya ng breakout dito sa 6,850 level naman natin. So meron tayong volume. So maganda po yan. Possible meron pa tayong good trading bukas naman. So pwede magkaroon siya ng profit taking dun sa mga blue chips na medyo exaggerated yung galaw, kagaya ni na Ayala Corporation, yung Ayala property natin, si Ali, kasi medyo batak yung kanilang mga kandila. Pero anyway, nakita natin may continuation po ng rally yung karamihan ng ating mga blue chips, and syempre yung ating mga trending stocks na pinag-uusapan. So maganda po during this time yung ating market naman. So marami pa rin tayong good news na nababasa. So naglalabas na yung ating mga good news. So meron dito kay Business World, medyo masipag siya ngayon sa mga news natin. So ang sabi niya, Philippine foreign trade jumps in April. So sinasabi lang niya dito yung ating mga trading yata to. So ibig sabihin maganda, maraming nagpapasukan ng mga foreign investors kasi about sa mga foreigners itong sinasabi niya. So good news, di ba? Good catalyst, pumapasok yung ating mga investors. And then yung ating mga isa pang good news na nakita, so kahapon na-retweet din yata natin to sa kanya. So meron tayong mga reopening ng ating mga gyms, museums. So nagkaroon na recommendation po yung ating Department of Trade and Industry naman sa kanya. So dito sa kanilang discussions na to, meron ako nabasa nung isang araw is around 20%. Ayan, so may nagsasuggest na sila mag-reopen ng at 20% capacity doon sa ating mga GCQ areas. Kasi napunta sa GCQ na si NCR plus bubble natin. So good yan guys. So nagre-reopen talaga yung ating economy. Plus additional good news, ang dami po nating good news. Yung ating US CDC nag-ease ng travel restrictions and their recommendations. Pwede na magkaroon ng biyahe ulit sa 110 countries including yung Philippines natin. Ayan. So pwede nating basahin to galing kay Business World para mas maintindihan po natin yung mga sinasabi naman niya dito sa kanyang topic na to. So good yan guys. So baka yung ating mga airline companies, sina PAL, sina Cebu, yung ating concessionaire, sina Macro Asia. So yung mga related sa mga travels is gaganda po sila. Siyempre, yung ating mga tourism, gaganda din siya. So, yung ating kaya mga hotel and resorts, yung mga casino natin, gagalo din kaya yung kanilang mga price action. So, bali nag-ano yan guys kumbaga, nagtutulong-tulong na yung pag medyo optimistic na lahat ng mga stocks natin, maganda yung igagalaw po nila. And then kanina, dito sa ating Twitter account, so hindi ko na nabasa kanina. So, marami tayong na-retweet dito sa kanya na magaganda. So, itong halimbawa si Arit saka si Ali. So, siguro kaya umakyat din yung Ayala Corporation. So, merong subscription na gagawin itong si Ali natin doon sa building na ibibigay ni Ayala lang natin. So, Westview Commercial Ventures Corporation, si FGen, di ba? Medyo pumipitik-pitik. Securities and Exchange Commission has approved EDC, public offering of 15 billion fixed rate bonds. So, nagre-replicate yan kina First Philippine Holdings at saka si FGen natin. Aboitiz Infra Capital, a unit list from firm. Aboitiz Equity Ventures said operations of 63-hectare Mactan Economic Zone will remain unhampered. So, ang dami na naglalabasan ng good news. Plus, yung ating COVID cases pala, ayan. So, meron tayong case na umabot ng 5,462. So, good yan guys. Pag tinignan mo kasi yung ating COVID cases sa kanya, ayan So, medyo stable po yung ating COVID cases. So, okay yan. Plus, nagkakaroon ng rollout ng vaccinations. Very, very good po yan. Plus, merong study na yung mga frontliners, di ba, nabakunahan na sila. Yung rate ng pagkakaroon po nila ng COVID is nag-drop siya drastically ng up to 90%. So, ibig sabihin, very effective po yung ating mga vaccines. Ayan. So, dito kaya sa amin, kailan kaya magkakaroon ng vaccination naman. So, maganda nga po yung ating trading environment. And then, personally, naglilin ako. Meron pa mga rally na pwede pong mangyari dito sa ating PSE market. So, tingin tayo sa ating global market. Makita mo dito, medyo maganda po dito sa ating US market kasi parang okay yung futures. And then, yung ating kahapon, medyo okay naman sila. Dito sa Europe, medyo nagko-correct yung yung kanila mga indices. Pero pagdating sa Asia, so medyo mixed tayo. Siguro mas maraming red ngayon dito sa bandang Asia. So maganda yung nangyari sa Philippine market kasi nakita mo nag-up tayo ng magandang percentage. Pero dito sa Asia, hindi masyadong gumagalaw yung kanilang mga indices. So, very good. Na-spare yung ating Philippine market. So, very good nga kasi yung lahat ng sentiment po na nakikita naman natin dito sa ating
market naman. Ayan. So anyway, good news at dun sa mga traders na kasama natin is ito yung time na babawi tayo nung biglang bumagsak po yung ating index. So marami pang stocks guys na hindi pa masyadong nagre-recover, nag-start pa lang yung mga breakouts. So take natin yung opportunity para mahanap yung mga stocks na magaganda, and then yun nga, pati yung price action is maganda rin po yung kanilang mga galawan naman. So ako personally, yung port ko is medyo halos naka-in dito sa market ngayon kasi medyo maganda nga po yung ating mga run-ups naman sa kanya. Okay? So, punta tayo dito sa ating mga trending stocks. So, unahin po natin si ASN kasi medyo maganda yung galaw niya, no? Nagkaroon na ulit siya yata ng ng breakout eh. Ayan. So, breakout na ulit yung candle lang naman natin. Naka-breakout dito sa previous consolidation. Pero yung pinaka-peak niya is nasa 7.91. Mababa pa rin naman siya as compared yung last time. Ang high natin sa kanya is 7.92. Pero medyo obvious na nagtatry po mag-breakout si ASN natin. Plus, di ba yung inaabangan natin pag nagre-recover yung ating mga stocks is yung ating mga moving average nag-start na umakyat. Yung ating fast moving average is nasa ibabaw po ng ating slow moving average. So, indication, medyo malapit ng maging obvious yung breakout ni ASN. Pero sabi ko sa inyo guys, dito pa lang sa candle na to, nagkaroon na siya ng breakout last time. Pero nagkaroon ng profit taking. So, yun nga, nag-retest siya malapit sa MA9. In-expect ko is MA9 kasi medyo malakas yung boss niya last time dito. Pero ngayon, dahil maganda yung market, is nagtuloy na po yung galawan nitong si ASN natin. So, nakikita ko, based dito sa mga galaw niya plus yung sentiment po ng ating market is may tendency na ituloy na po ni ASN yung ating breakout. So ngayon, basag na yung 7.8 na madalas kong sabihin sa inyo, iakyat ko na po ito. So ilalagay ko na dito sa around 8.5. So pwede, lagay mo dito sa current price action natin, 7.9 or psychological level na 8 pesos. Pero ako ilalagay ko na dito kasi medyo bullish nga po ko dun sa galawan nitong si ASN natin. So pwede mo maging guide yung ating MA9 kasi strong naman na support siya, na-retest niya kanina. So ang tendency niya is umakyat nga po talaga and then i-continue yung ating breakout naman sa kanya. So kung hindi man lang siya magtuloy na breakout, ang ine-expect ko naman sa kanya is mag-retest lang siya dito sa trend lines na ginuguhit naman natin sa kanya. So nag-start na rin, medyo lumayo yung ating MACD formation naman sa kanya. So ito yung mga classic na guys, na reversal direction ng ating mga stock. So tingin tayo dito kay ASN, tingnan natin yung kanyang pinaka-performance. So maganda yung gain niya, nag-gain po siya ng 4.22%. Ayan laki ng net foreign buying. So pinasok siya ulit. Nung isang araw, nagkaroon ng net foreign selling itong si ASN natin eh. So nagkaroon siya ng net foreign buying na 47.9 million. So mga foreigners po yung nagpagalaw ng price action. So talagang binobomba na. Ito si SB Equities, di ba? Ito yung nakita natin na nagbebenta kahapon. Siya din naman yung namili kanina. So siya din naman yung nagpagalaw ng price action natin. Ayan. So si Call is second dun sa mga nagpagalaw sa kanya. And then, sa pinaka-main seller natin is si Call. And then, meron din pa konti-konti na foreigner na nagbenta or nag-take profit. Dito po kay ASN naman natin. So, balik tayo dito sa kanyang chart. So, ganun nga guys, nandiyan pa rin yung volume mo. So, makita mo, yung pinaka-volume natin, nag-accumulate pa rin. So, kaya nga personally, ang tingin ko sa kanya, kayang-kaya niyang lampasan yung ating 8 pesos level naman sa kanya. So, psychological resistance yung ating 8 pesos naman sa kanya. Okay, so wala tayong nakitang ibang news. Next natin, si Forever na umakyat, si Ever natin. So, nakapondo talaga yung ating mga traders dito sa kanya. No? So, anyway, nag-drop siya ng opening. So, ilang percent yung drop niya. Kasi medyo nag-red to kanina eh. So, nag-drop siya ng, malaki din o malit lang. Nagkaroon siya ng retest dito sa may baba ng body ng candle natin. So, nag-drop siya ng halos, malaki din pala. Halos 6% yung drop niya, no? So medyo malaki din. Anyway, nakaya naman niya and then tumuloy na nag-rebound po yung ating candle. So actually maganda yung pinapakita niya eh. Pag tinignan mo or inanalyze ng maigi yung galawan po nitong si Ever. So laki pa rin ng volume niya plus yung price action natin is umakyat pa rin siya. So yung medyo sakto naman yung closing niya sa nilagay natin kahapon. 'Di ba 50%, tanda ko sa kanya, sinukat natin 50% ng body ng ating candle pero medyo na break na 'yan. So, ibabalik ko na dito sa bandang taas, 0.43, yung ating pinaka-resistance level naman sa kanya. So, ang worst or ang pwede niyang gawin kung sakali lang magkaroon siya ng consolidation, kasi parang may pattern siya dito,
So, meron siyang base na fino-form dito. So, pwede ring flag ang tawag dyan or dito sa bandang taas, depende kung saan ka tumitingin. Meron siyang flag formation na binubuo. So, normally, pag merong flag, meron pang bullishness na pwedeng mangyari naman sa kanya. So, anyway, pag gusto mo ng guide kung saan ka pwedeng magkaroon ng risk management sa kanya is iguhit mo lang yung trend lines natin dito sa mga week ng candles natin and then meron ka ng guide kung saan pwedeng pumunta yung price action po nitong si Ever naman natin. So, resistance 0.43 and then yung MACD is super bullish naman yung MACD natin sa kanya. No? So, sobrang layo yung blue line dito sa ating red line. Yung RSI natin is 86. Last time, di ba, pag talagang bullish yung mga stocks natin, umaabot siya ng 90 plus. So, tingin ko, dahil maganda yung market condition, yung ating RSI na 86 is actually medyo mataas na nga. Pero alam mo naman, dito sa mga penny stocks, pwedeng umakyat pa siya depende sa sentiment ng ating mga traders. Pero ako medyo nag-speculate lang ako sa kanya, so nanonood lang ako ng kanyang galawan kasi masyadong mataas na sa aking entry point naman. So congrats po dun sa mga nakasakay sa kanya, yung mga medyo malakas yung loob kasi nag-gain sila. So malaki din kasi yung yung ginalaw niya, kung susukatin mo hanggang dun sa pinaka-peak niya, umabot siya ng more than 25% ulit. So tingnan natin yung kanyang performance. Meron ba tayong foreigner dito? Net foreign is negative 2.6 million. So medyo nagka-cash out yung foreigner na bumomba sa kanya kahapon. Alam ko meron pumasok kahapon. Pero mataas pa rin naman yung gain niya, 7.35%. Kung hinold mo lang siya mula doon sa kanya first breakout candle, malaki pa rin yung gain mo as of this time naman. So yung ating pinaka main buyer is si Call saka si Fidelity. Wala masyadong foreigner, no? So sila nga yung nagbebenta. Si Call saka si Fidelity din yung pinaka-seller natin sa kanya. So, yung ating mga retailers plus si Fidelity, yung nagpagalaw po ng price action nito si Ever naman natin. Okay? So, yan po yung nakita natin sa kanya. Wala pa rin news. So, ang tingin ko sa kanya is traders movement, price action, and volume lang po. Yung ating nakikita, optimistic yung ating mga traders dito sa ating market naman. Okay? So, next po natin si GMA7. Ang ganda ng galaw ni GMA7. Tignan muna natin yung kanyang price action. So, nag-gain po siya ng 5.35%. Yung ating pinaka-main buyer is si Belson saka si Call. Then, ang pinaka-seller natin is si Call saka si PhilStocks naman natin. Ayan, so balik tayo sa kanyang chart. So, sabi kasi, di ba, lilipat na daw si Bea, si John Lloyd, si Piolo, and then ngayon, balita si Pok Wang, lilipat din sa GMA7. So, tingnan natin kung totoo yun. Pero maganda yung, nakita natin kay GMA7. So, halos mabasag na niya yung, yung pinag-uusapan natin kahapon na resistance. Balik ko lang dito sa bandang kaliwa natin. So, halos nandito na yung pinag-uusapan natin sa kanya kahapon. So, nilagay ko sa may bandang 10.9 ba or 10.8 yung nilagay ko sa kanya kahapon. So, i-adjust ko dun sa pinaka-peak niya at around 10.9 is malapit na pong basagin ni GMA7. So, siguro most likely, ang pinaka-psychological resistance is nasa 11 pesos. So, nasa overbought condition na rin siya, RSI 82. So, congrats po dun sa mga may hawak sa kanya and then yung nag-hold ng medyo matagal. Ang laki na ng gain ng mga kasama natin. So, meron siyang dividendo na 18% plus yung price appreciation naman natin sa kanya. And then, parang bullish na bullish talaga siya kasi wala ka man lang makita na red candle, di ba? Puro green po yung ating candle. So, most likely, baka nga basagin bukas ni GMA7. Pag maganda pa rin yung market natin, guys, kayang-kaya niyang basagin yung ating resistance na nasa 10.9 level. So, yun nga lang, medyo overbought na siya. So, tingnan mo na lang kung ano yung risk saka reward na pwede mo makuha sa kanya or i-plan mo na lang yung pag-buy mo sa kanya. So, anyway, nandiyan pa rin naman yung volume natin. Nakita mo dito, malakas po yung buying volume natin dito kay GMA7. So, okay po lahat ng indicators. So, maganda yung ating RSI. Yung ating MACD is maganda rin. Makita mo, medyo nagpaparabolic siya. Yung ating blue line is umangat ng pataas dito sa ibabaw po ng ating red line naman. So, yun lang po yung news natin. Si Pok Wang lang yung nakita ko na kinakabit sa kanya. Pero anyway, with regards sa fundamentals, okay din naman itong si GMA7 po natin. So, next si Apo. Tingnan muna natin yung kanyang yung price movement ng ating Apo na stock. So, tingnan natin siya. So, meron siyang, nag-loss pala siya, negative 6.42%. So, profit taking muna kay Apo kasi hindi yata makaakyat nung umaga. Meron tayong lumabas na foreigners.
negative 834,000. Si Call saka si Abacus yung ating main buyer, and then yung main seller natin is si Call saka si Timson. So medyo mas marami yung Call users natin na lumabas, kaya medyo hindi kinaya yung ating price action. Pero okay pa rin naman yung yung ating price action sa kanya kasi hindi naman masyadong nagkaroon ng profit taking. So meron ka nang na-establish na support 1 peso or 0.97. And then, di ba, medyo bullish ako sa kanya kahapon. Nilalagay ko dito sa 1.27 pero sobrang bullish yata. So, ibabalik ko siya dito sa bandang baba kasi medyo hindi niya kinaya nagkaroon kaagad ng profit taking. So, ilagay ko dito sa may gap area muna at 1.13. Pag medyo nabasag na niya yan, nakapag-form siya ng support dito sa area na to, saka natin ibalik dito sa 1.28 kasi may gap dito eh. So, pag bullish kasi yung mga stocks natin, kino-close niya yung ating mga gap. Pero yun nga, hanggang dito lang muna siguro sa first gap itong si Apo natin. Anyway, support saka resistance pwede mong ilagay, and then meron tayong pattern dito. Ayan medyo sakto yata dito sa may resistance area naman natin sa kanya. Ayan. So yan lang muna yung nakita ko sa kanya. Wala din tayong news, di ba? So during this time is talagang pinasok po ng mga investors yung karamihan ng stocks natin. Kahit na wala ng news, ang lumalabas na news is generic news. Yung kagandahan po ng pagre-reopen po ng prospect ng ating economy naman. So, kaya medyo nagtatalbugan po yung ating mga stocks talaga. Ayan. So, anyway, okay pa rin naman yung RSI. Nag-correct siya. Nag-overbought siya kaagad kasi. So, medyo profit taking muna yung ating mga kasama. So, ang babantayan mo lang sa kanya, guys, sana hindi mabasag yung support natin dito sa 0.97 kasi medyo mag-aalisan yung mga nandyan pa kung pawala na yung kanilang mga profits kasi medyo mataas din kasi yung galaw niya, di ba? Nung isang araw naman kay Apo natin. Okay? So yun po yung nakita natin sa kanya. Next natin si LAN. So wala din ako nakitang catalyst. Anyway, nagkaroon siya ng profit taking pero gain pa rin naman siya, no? Tingnan natin. Gaano kalaki yung gain niya. So nagkaroon po siya ng gain 2.53%. Meron tayong konting net foreign selling. Negative 279,000. Si Call lang majority yung nagpagalaw ng price action nitong si LAN. So anyway, ang basis ko pa rin naman sa kanya, guys, same din nung kahit nagpupula yung ating mga kandila sa kanya, meron naman siyang nilalagay dito na or fina-follow na trend channel. So yan na lang yung pwede mong maging guide. So ang worst case scenario, mawala siya dito sa, kasi parang may pattern din siya dito sa bandang baba. Di ba? Meron siyang konting ascending trend lines dito. Kung medyo hindi niya masundan yan kasi medyo bearish yung candle natin sa kanya, meron tayong inverted doji, mag-retest siya dito sa around, malapit dito sa mga trend lines natin. So, ang pinakamalapit na support sa current price action natin sa kanya, actually nasa support pala siya, no? Or medyo nag-resist. Medyo nag-resist pala siya dito sa 2.03. So, ang next na support is dito sa area na to. Pwede siguro dito, ang medyo malayo na ba. Anyway, pwede mo tignan is dito siguro. Kasi ito yung pinakamalapit na support level sa kanya. So, may konti tayong mga kandila dito. May wick and then may candles tayo dito. Nagkaroon ng breakdown. So, pwede mag-support yung 1.9 peso level naman kailan. So, observe mo lang. Sana hindi siya bumagsak dito sa trend channel natin. Pero sa ganda ng market natin, baka tingnan natin bukas kung okay pa rin naman siya. Hanggat hindi tayo nagkakaroon ng breakdown dito sa mga trend channel direction. So, yun lang naman yung pina-follow natin. Kasi, di ba, nabago na yung ating trend direction. Dati naman, may pattern ng pabagsak. Nagbago naman na siya. So, ngayon, syempre, yung mga may gain na nagpa-profit taking. So, kaya ganyan, nagkakaroon tayo ng mga bad candles dun sa mga uptrend na stocks naman natin. So, parang si ACN, di ba? Akala natin breakout na, pero namula. And then ngayon, parang itutuloy naman niya yung kanyang breakout. Okay? So, yun po yung nakita natin sa kanya. So, may gain pa rin naman siya kahit papano. Pero medyo bearish tayo dun sa candle na nakikita po natin sa kanya. So, next. So, lahat na ng ating mga penny stocks is gumagalaw. TBGI, nagkaroon na rin po siya ng breakout. So, good breakout. Kasi lumapas tayo sa MA100. Ang hinahanap ko yung support niya. Dito ang nakita kong support sa kanya. Pwede yung MA100 or dito sa consolidation ng mga candles natin at around 0.42. So, ngayon, malaki yung chance i-retest natin yung dito resistance is 0.47 or kung medyo bullish siya, guys, kita mo dito sa bandang kaliwa, meron tayong mga gap. So, pwede niyang i-fill tong gap natin at 0.49 bago yung ating 0.5 na psychological
level naman. So kung gusto mo siyang sundan, meron na siyang pattern dito. So obvious na yung pattern niya, ascending trend lines. Plus okay naman yung ano. Actually okay yung ano natin yung mga RSI saka MACD formation for the past few days. So nakasilip na siya, di ba? Yun nga lang, ang kulang niya is first day pa lang na malakas yung volume. Kailangan masundan to para ma-sustain po niya yung pag-akyat. And then ma-meet niya yung ating 0.49 na gap area or siguro mga 0.5. Depende naman kung gaano ka-bullish naman sa kanya. So tingnan natin yung kanyang performance. Meron siyang, ang laki din ng gain niya. Nagkaroon po siya ng gain na 9.76%, pero medyo nag-profit taking yung ating foreigners. Meron siya negative 605 net foreign selling. So tinutulungan siya ngayon ni SB Equities natin. So siya yung nagtutulak at saka si Col, and then si Abacus at saka si Col yung ating main seller naman sa kanya. Ayan. So anyway, good breakout po ito kay TBGI, especially kung medyo masundan po yung volume naman natin sa kanya bukas. Okay? So kung hindi ka bullish, ilagay mo lang dito 0.47. Kung bullish ka, ito yung nakikita ko na pwede niyang i-fill na gap na area naman natin sa kanya. And then lastly, so hindi ko nilagay si dito kahapon kahit na nag-trending siya kasi hindi kasi maganda yung mga pinapakita niya. So, and then kanina umaga, nag-breakdown pa siya dito sa ating MA9. So, medyo wala yung appetite ng mga traders natin kay dito. So, ang matitira lang talaga sa kanya as of this time is yung ating mga long-term investors naman sa kanya. So, ito yung pattern na obvious na medyo mahina siya last time for the past 3 days. Kasi na-break yung yung trend na yung ascending triangle natin sa kanya, di ba? So, ngayon, nasa 10.3 yung nilalagay ko sa kanya last time. Baba natin sa 10, siguro mga 10 pesos, no? Pinaka-psychological resistance. Or siguro pwede din, yung previous na resistance na nilalagay natin is around 10.3. Alam ko, 10.3 or 10.34 yung nilalagay ko sa kanya. So, broken kasi yung natin ascending triangle. So, baka mag-sideways muna, mag-conso muna itong si dito natin. So, hopefully bukas, ma-revive siya. Kahit mag-bounce lang tayo dito sa MA9, itong manipis ng blue line, good na ulit itong C dito natin. So, pero ngayon kasi medyo kulang talaga sa volume. Kaya po yung ating RSI is nagsa-sideways lang siya. So, above 50 naman yung RSI. Kaya nga lang, wala siyang volume. Kaya hindi maitulak yung kanyang price action. Ayan. So, hopefully bukas, kasi nag-establish naman siya ng, ito yung low niya, ito yung another low. So, hopefully ito yung other low niya, and then saka tayo makakita for the next few days, ma-break natin yung 10.3 na psychological resistance. Pero medyo mahina po ngayon itong C dito natin, especially nagkaroon ng laglagan kanina, nagkaroon kasi siya ng konting breakdown dito sa ating MA9 naman sa kanya. So tingnan natin yung kanyang performance, sino yung mga nagpataas, nagpababa ng kanyang price. Si Col yung ating main buyer, and then si BPI, si BPI ngayon yung ating main seller, at saka si Col din. So meron siyang gain 0.51%, pero meron siyang net foreign selling na negative 2.7 million naman. Okay? So, yun po yung performance dito natin. So, medyo kulang din sa sa news siguro para pitikin ng ating mga traders yung price action dito. So, lagay ko na lang sa sideways hanggat hindi siya bumabalik dito po sa ating ascending trend lines na nakita last time, or kung magkaroon man siya ng breakout dito sa ating 10.3 peso level naman. Okay? So, yun po yung ating mga reviews. So, balik tayo sa ating PSCI index. So, medyo maganda yung pinapakita ng prospects po natin. So, congrats dun sa ating mga long-term holders. Kasi sila yung nagbe-benefit ngayon kung hanggang nung pabagsak yung market is nagbabay sila, especially yung mga blue chips. Kasi medyo marami na po dyan sa blue chips natin na umakyat na ng more than 15%. Baka meron na nga umabot dyan ng 20% naman. Plus, makita mo, yung ating RSI is pa-start pa lang pumunta ulit dito sa overbought signal, indication na meron pang mga rally na pwede pong mangyari naman sa kanya. So, kung magkaroon man siya ng profit taking bukas, okay lang din. Nakita mo naman yung ating net foreign buying sa kanya. Hanggat hindi lumalabas yung mga billion-billion na nakapondo na dito sa area na to, hindi tayo masyadong mag-worry sa ating PSCI index naman. Kaya nga, during this time, hanap-hanap lang tayo ng mga stocks na magaganda yung setup. Maganda kasi yung ating trading condition naman. Okay? So, sana magpatuloy po bukas yung galawan po ng ating market naman. So, as usual guys, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel.
yung ating crypto channel, yung ating Twitter account. So marami akong nire-retweet dito guys. Yung ating Facebook account na Palawi Trader. So meron akong question dito. So baka meron kayong sagot dito kay CLI natin. So kaya ako pinost siya dyan. Yung ating Facebook page na Palawi Trader, and then yung ating Patreon is kung gusto mo nang kasama sa trading guys, pwede po tayo dito sa ating Patreon account naman. So i-check na lang po siya, and then hopefully sabay-sabay tayo na mag-gain dito po sa ating stock market naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panunod at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.